Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. In this episode, ihimayin po natin ang latest data from CBSA patungkol sa enforced removals for the year 2026, at least so far, no? Kasi in-update po ng CBSA ang kanilang website at meron na po silang data tungkol sa mga napatupad ng pagpapa-deport, okay, pagpapaalis ng mga taong wala pong legal status dito po sa Canada, no? And their data now covers until June 2026, June 30, 2026. Okay. And then later on, meron po tayong pag-uusapan na report. Medyo related na rin dito, no, dahil it still touches on the issue of the tightening of immigration policy here in Canada. That one discusses yung pagbaba naman po ng permanent resident admissions ng Canada. At alam po ba ninyo, sa parehong sources na yan, makikita nyo talaga na meron pong isang bansa na pinaka-apektado dito po sa nangyayaring removals, or to be more clear about it, ang pag-iigting ng removals ng CBSA. At pangalawa, pinaka-apektado rin dito sa pagbabawas ng mga tinatanggap na permanent residents sa Canada. Isang bansa po yan, and I'm sure many of you have an idea, no, kung ano po yan. But let's allow the data to reveal this to us in just a bit. Okay, una po nating punahan ang website ng canada.ca or CBSA rather. Punta po kayo dito, no? You can access this yourselves. Immigration removal statistics. Meron na po, ayan, until June 30, 2026. Month on month, oh. Total na napapaalis na po ng Canada, 10,607. That is the number on the bottom right corner of your screen. Okay, so 10,607. Ang may pinakamarami pong pinanggalingan ng mga pinaalis ng Canada ay Quebec, 5,467. So about half of it are from the Quebec region. Tapos sumunod na galing sa GTA, Greater Toronto Area, 2,674. Okay, alamin natin kung ano yung mga dahilan sa kanilang pagpapaalis. Makikita po natin sa table na ito, no, yung title, Total Enforced Removals by Inadmissibility Type. So ito po yung mga dahilan kung bakit sila inadmissible, kaya kailangan po silang paalisin ng Canada. So same, no, for 2026 lang po ito, yung 10,607. Napakalaking porsyento po. Alam nyo kung sinong o kung ano po ang category, no, ng kanilang inadmissibility. Yung mga non-compliance issues involving refugee claimants. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi rin po ng IRC na talagang tututukan din nila, no? Yung mga na-refuse ang kanilang asylum claims. So, inuuna po sila. Sila po ang priority, no? And it is clear with this table na yun po talaga ang nangyayari. Imagine out of the 10,600 plus, 8,551 yung mga refused asylum claimants. Okay, napakalaking bulto. Sumunod na po dyan, yung mga non-compliance na hindi naman po claimants. So I think dito po papasok yung mga overstaying po sa kanilang mga permits din. Okay, so that's 1,303. Malayo dun sa 8,000 but nonetheless siya yung pangalawang may pinakamaraming napaalis, no, non-compliance po sa kanilang status. Sumunod na po dyan, ayun, yung criminality, organized crime, and also misrepresentation pala, ayun, 55. At ngayon puntahan po natin yung sinasabi ko sa inyo, no, yung bansang pinaka-apektado so far sa 2026. Okay, saan napauwi itong mga taong ito, itong mahigit 10,000 na ito? Ayan, punta tayo dito, yung removals data by citizenship. Alam niyo po ba, from 2021 up to 2025, Mexico po ang may pinakamaraming mga citizens na napapaalis ng Canada. Pero this year, iba na po ang bansang yan. Na-overtake po ng India ang posisyon na yan. At least, if we are going to base the data, we have from January to June. Okay, so half pa lang to ng year. Pero nakita ninyo, sa 2026, India po ang may pinakamaraming na paalis.
citizens po ng India ang mga may pinakamarami pong napaalis. So 3,323 out of the 10,000 plus. So they make up about 30% of the total enforced removals for 2026. Sumunod dyan yung Mexico na. So number 2 na po ngayon yung Mexico. 1,573. Okay, wala po ang Pilipinas dito sa top 10 countries. Nandito lang po siguro tayo kung sakali ang meron. Nandun sa remaining nationals na 3,432. Okay, basahin po natin yung iba pa pong bansa na pinaka-apektado sa pag-iigting ng enforcement operations po ng CBSA. So una po India nga, and then Mexico, Haiti, pang-apat US, and then Colombia, Romania, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Chile. Interesting data na na-overtake po ng India na ngayon yung Mexico. And also, I guess it's worth pointing out, kung i-compare nyo po yung total numbers na napaalis from Mexico in 2025, sila po yung nag-top 4,873. That is for the entire 2025. Ngayong nasa middle pa lang po tayo ng 2026, hindi na nalalayo yung numbers na napapaalis from India. 3,323 na. O, di ba? Mahigit 1,000 na lang yung difference. It's worth pointing out kasi again, middle pa lang po tayo ng 2026. By the way, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung enforced removals na, napaalis na. Meron pa po o ibang category po yung mga may ongoing pa na removals. Ibig sabihin, siguro nasa gitna sila ng proseso, hinahanap pa po sila o baka nakapila pa lang po para mapaalis. Ito po yung data naman patungkol dyan. Ito, removal in progress inventory by top 10 citizenships. Okay. O, ito po yan. Same. India pa rin po ang nasa top ng list. Okay. So, may 7,669 po na nakapila po sa kanila for removal. Sumunod po ang Mexico, US, China, Nigeria, Colombia, Pakistan, Brazil, Chile, Bangladesh. Okay. Ang dami pa, no? Meron pong 40,827 na nasa inventory po ngayon ng removals. Okay? Out of the 40,000 plus, 7,000 plus ay galing po ng India. Puntahan naman po natin. Okay. Itong article from the National Post, bago lang din po ito, July 25, 2026, talking about yung latest data po ng IRCC tungkol sa bilang na mga permanent residents na tinatanggap ng Canada sa gitna ng paghihigpit nga, no? So, new permanent residents down 20% in Canada. And nearly half the drop, sabi po sa headline, came from India. New PR data po ito, pero natakol din po sa totoo lang, pati yung mga nai-issuehan ng study permits. No? Sabi rin po dito, study permits for Indian students have fallen 66% since 2023. Pero sa totoo lang, I think when it comes to the student permits data, no, talagang kung titignan po yata lahat naman ng mga bansang usually pinanggagalingan ng mga international students before, sobrang laki po talaga ng ibinaba for the student permits. No? Basahin po natin ng konti itong article na ito. This one, first 3 months of the year pa lang po ang pinag-uusapan. So kung ikukumpara in the same period in 2025, it is down 20%. Canada admitted 20% fewer permanent residents in the first 3 months of the year. Okay? With study permits and asylum claims also falling. Ang dami na rin palang na-PR, no? Kahit bumaba na to, no? 83,130 po ang na-PR between January to March. This is down from 104,320 noong same period in 2025. Okay? By the way, I just had an episode, I think 2 days ago, no, talking about how kahit na naghihigpit po ang Canada sa immigration nito, specifically, yung pagbabawas po ng mga tinatanggap talaga nilang PR. Kasi talagang yan naman po na yung sinasabi nilang gagawin nila, no? Bababaan nila yung PR admissions every year. In that episode I had 2 days ago, I talked about how data from IRCC shows na
Kahit na nababawasan ng mga tinatanggap na PR from the different countries, stable or steady source pa rin ang Pilipinas na mga bagong PR in recent years. Yung pagbabawas po ng mga tinatanggap ng PR from the Philippines, hindi po kasing drastic yung pagbaba ng bilang na yan kung ikukumpara po sa ibang bansa. Okay, panoorin niyo yung episode po na yun. Okay, let's proceed with reading this one. No? Sabi, nearly half that reduction, yung reduction in PR admissions, came from a single country. The number of Indian citizens granted PR fell to 21,565 from 31,690. And that number accounts for 40% of the entire national decline. Ito po naman yung data for the students coming in from the different countries. India accounts for 61% of the national decline in student visas over that period. So, yun lang naman po. I just wanted to present to you that data. What do you think about this? For me, parang hindi na po ako na-surpresa. Only because sila naman po kasi talaga may pinakamalaking populasyon ng temporary residents po ngayon dito. So, I think it is inevitable na sa paghihigpit, sila po rin talaga ang maapektuhan. Sila naman po rin kasi talaga ang top source of temporary residents over the past years. No? Kaya naturally, sila rin po talaga ang pinaka-mag-a-absorb itong mga nangyayaring paghihigpit po sa Canada. Anyway, let me know what you guys think. I look forward to reading your comments. I'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!